Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And sa biyaya ho ng Diyos, pagkatapos ng ilang taon ay malapit na tayong matapos sa Book of Romans. Could you imagine, one chapter na lang and we will be ending that study. And sa biyaya ng Diyos, isa sa pinakamaganda para sa akin personally, bukod sa Romans chapter 8, ay isa sa mga napaka-memorable sa akin ay ang pag-aaral natin sa Romans chapter 12. Sapagkat ito ay napaka-praktikal sa buhay ng mananampalataya, particularly sa buhay ng mga Kristiyano sa iglesia at maging sa buhay ng Kristiyano bilang individual, paano tayo tutugon sa mga gumagawa sa atin ng masama. And there is that very, very familiar text sa atin. So Romans chapter 12, verse number 19, na kung saan sinabi ng Diyos, "Beloved, avenge not yourselves," sabi ni Pablo, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, "Huwag niyong ipaghihianti ang inyong mga sarili, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord." Again, sinasabi rito, kagaya ng ating napag-aralan noon, na ang paghihiganti ay hindi sa atin. Ang paghihiganti ay sa Panginoon. And kaya ko nasabi huyaan ay sapagkat sa awit na ating binasa ay tinatawag ang Diyos para gawin mismo ang bagay na ito. Tinatawag ng maaawit ang Panginoon na huwag manahimik kung hindi mabilisang umakto upang ipagtanggol ang kanyang bayan, ang kanyang mga mananampalataya laban sa present and evil threat sa kanila and sa kanilang very existence. At dito makikita natin na tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, yes, maaari, nasa providensya ng Diyos ay pinanganak tayo at nalagay tayo sa isang bayan na hindi ganun katindi ang persecution sa pananampalatayang Kristiyano. But there will come times na kung saan dumarating ang mga kaaway, dumarating ang gumagawa ng masama. At mula sa awit na ito ay matututo tayo ng ilang mga katotohanan kung paano tayo bilang mga mananampalataya ay tutugon sa mga bagay na ito. Ang ating pinakamensahe ngayong hapon na ito, when God's people are threatened, they may call to God for deliverance and that God will remove the threat according to His righteousness and promises. Kapag ang mga tao ng Diyos ay pinagbabantaan, ay maaari silang tumawag sa Diyos para sila'y iligtas ng Panginoon at upang mabilisan, alisin ng Diyos ang banta sang-ayon sa kanyang katuwiran at mga pangako. Tayo muna ay manalangin at tingin natin ang tulong ng Panginoon sa pag-aaral natin ngayong hapon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupurit, pinapasalamatan ka. Tunay, O Diyos, Ikaw ay isang banal na Diyos. At tunay, ang kasalanan ay kailanman ay hindi nakakalugod sa iyong harapan. Nanahado ng banal na puot mo laban sa kasalanan at gayon din, Panginoon, laban sa mga gumagawa sa iyong bayan, laban sa gumagawa ng masama sa iyong mga mananampalataya. Kaya, O Diyos, tulungan mo nawa kami ngayong hapong ito as we study Psalm 83. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng paggabay, instruksyon, O Diyos, kung paano kami bilang yung mga mananampalataya ay tutugon, lalo na kapag mayroong mga banta sa aming buhay, sa aming seguridad, at gahilo na sa aming pananampalataya. O Diyos, nawa ang aming hanapin na hindi ang aming sariling satisfaction na pagdating sa pagganti, kung hindi, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian at ang iyong katuwiran. Ikaw po nawa ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong salita na patuloy na gabay at pagkain ng aming mga kaluluwa. Ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, magbigay ho tayo ng konting background sa awit na atin binasa, and much of our study will be based on the ESV version dito sa Psalm 83. Well, malinaw ho kapag binasa nyo sa English, ang may akda ng awit na ito ay si Asaph, and we have no reason to think otherwise. At makikita ho natin na ang katangian ng awit na ito is a community lament. Nandun yung panaguhoy sa Panginoon, nandun yung paghingi ng tulong sa Panginoon, hindi lang ng iisang individual, kung hindi ng isang individual na
na nagre-represent sa kabuuan ng bayan ng Panginoon. At ang buong bayan ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay nasa sitwasyon na sila ay under threat ng Gentile enemies, na ang layunin ay sila ay wasakin at gaya ng nabasa natin kanina na sila ay burahin, ika nga, to erase them from the face of the earth. Na ang awit na ito ay isang panalangin sa Diyos na hinihiling ang mabilisang tulong, ang mabilisang proteksyon, ang mabilisang pag-aalis ng Diyos sa kaaway, at nandoon din na ang panalangin na kung saan ang Diyos ay gumawa ng laban sa mga kaaway na nagpaplano ng masama sa kanyang mga mananampalataya. At napakaganda, if you notice, sa huling tatlong verses 10, 11, verses number 16, 17, and 18 ng Psalm 83 na ito, ay makikita natin na hindi lamang basta ang layunin ay mapigilan lang yung banta, hindi lamang basta ang layunin ay mawala lamang yung threat, kundi ang layunin na kahit itong mga taong ito na laban sa Panginoon, na may banta laban sa bayan ng Diyos or sa mga mananampalataya ng Diyos, na sila rin naman ay dumating sa pagkakilala sa Diyos. The psalmist goes further than simply lamenting the oppression na kanilang pinagdadaanan at pananalangin para na sila ay maligtas, kundi siya'y tunay na tumatawag sa Diyos upang wasakin at puksain at hiyain ang mga nagpaplano ng matinding pagkawasak sa bayan ng Panginoon. Well, ang awit ho na ito ay maika-classify sa sinatawag na imprecatory psalm, or kasama nito yung Psalm 35, Psalm 58, Psalm 69, Psalm 109, and Psalm 137 na nahandoon ng paghiling sa Panginoon na parusahan, wasakin at hiyain ang mga kalaban o gumagawa ng masama, particularly sa bayan ng Panginoon. Now, pag tinignan ho natin at sinubukan nating ilagay sa timeline ang awit na ito, maraming binanggit na mga bayan, maraming binanggit na mga grupo ng mga tao from verses 8 to verse number 13 ay nahando ng iba't ibang mga grupo ng mga tao. And again, yes, itong mga grupo na ito ay sadyang mga kalaban ng Israel. And walang particular na time sa history ng Israel na lahat ng mga ito ay present and working against Israel. So, marami ang mga commentaries na nagsasabing na maaaring ang psalm na ito ay hindi isinulat particularly at the present time ng distress, kung hindi ang psalm na ito ay isinulat looking back sa mga panahon, considering yung mga panahon na kung saan marami ang may threat or maaaring meron talagang present threat, pero tumitingin din sa mga nakaraan na karanasan ng bayang Israel na nahandun ng banta at kaya nahandoon yung paghingi ng tulong mula sa Diyos. Now, this may mean na the psalm na ito, the psalm would be appropriate for any time that the nation was threatened. So, laging anumang oras na nahando ng banta sa bayan ng Panginoon, at sa ating aplikasyon sa panahon natin ngayon, yes, hindi tayo ang nation Israel, but again, by faith, we are children of Abraham, sabi ng salita ng Panginoon. And we are partakers of the promise of Abraham, na nahandoon ng pangako ng Diyos na I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. At kaya nahandod din na tayo bilang mga mananampalataya. Kung merong threat laban sa iglesia ng Panginoon, kung merong threat laban sa mga mananampalataya, lalo na sa safety, even physical safety, ay pwede tayong tumawag sa Diyos para tayo ay tulungan iligtas. At dito particularly sa psalm na ito, I will use this word, neutralize the threat. At yun yung panawagan ng mga awit sa Diyos patungkol o dito sa awit ho na ito na ating bibigyang pansin. Well, again, tayo bilang mga Kristiyano, Christians would use this psalm not against national enemies,
At pwede natin maaaring siguro ay apektado rin tayo. For example, wag naman loobin ng Panginoon na sumiklab bigla ang gera ng China laban sa iba't ibang mga nasyon at talagang subukin itong kunin ang Taiwan at damay-damay na at nahandito rin ang maraming base militar ng Amerika sa atin. Hindi natin alam kung yun ay mangyayari. Nevertheless, kung sakali man ay pwede tayong tumawag sa Panginoon sapagkat apektado at siguradong nahandoon ang magiging negatibong epekto nito sa mga raming mga mananampalataya. But in cases na kung saan nandoon ang mga mang-uusig, sa mga panahon na kung saan ang pananampalatayang Kristiyano ay iniyuyurakan, ay pwedeng tumawag ang mga mananampalataya sa Diyos. They use this prayer rightly when they ask God to thwart these plans. Kapag alam natin na mayroong mga nagpaplano ng masama laban sa pananampalataya, ay pwede tayong tumawag sa Diyos na Siya ang kumilos upang ingatan ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang iglesia, o dito sa konteksto ng awit 83 ay ingatan ang kanyang bayan. Magiging simple ho ang ating paghahati sa awit na ito para mapag-aralan natin. Number 1, the plea for help, ang panawagan sa tulong o para ang paghingi ng tulong. Number 2, a protest against Israel's enemy. Yung protesta laban sa mga kalaban ng Israel, laban sa mga kalaban ng tao o mga mananampalataya ng Diyos, verses 2 to 8. And then there is petition for the divine judgment. Nahadon yung paghingi sa makadiyos na hatol o sa paghahatol ng Panginoon, and that is verses 9 to verse number 18. So point number 1, tingnan ho natin, a plea for help. One verse lamang, verse number 1. At siguro itong verse number 1 ay pag sinaulo natin ay magiging malaking pabagay. Lalo na pag dumadaan tayo sa problema at pag-uusig at kahirapan na mayroong banta laban sa atin. Ang sabi sa verse 1, O God, do not keep silence. Do not hold your peace or be still, O God. Ang okasyon ng awit na ito ay not one that the believers is free from world. Ano ba ito? Sinulat na ito. The occasion of this psalm is not one that believers in the free world have experienced. As we have said, sa ating kalagayan ay hindi masyado nating nararanasan yung ganitong uri ng kabagabagan. Walang physical threat sa atin ngayon na tayo natitipon bilang mga Kristiyano. Walang banta laban sa atin. Tayo ay may kalayaan. Pero may mga pagkakataon ang mga mananampalataya sa ibang mga lugar sa mundo ay nananatili sa tunay na panganib dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. And yes, maaaring ipanalangin ang bagay na ito. Or kung loobin man ng Diyos na dumating ang pag-uusig sa pananampalataya sa ating bayan, or kung sakali man na very localized in families na maaaring isang Kristiyano sa kanyang pamilya na hindi pa mananampalataya ay makaranas ng grabe at matinding pag-uusig, ay pwede siyang dumalangin sa Panginoon. Na pwede niyang hilingin sa Diyos na huwag manatiling tahimik ang Panginoon. Na huwag manatili na para bang walang aksyon, na parang walang ginagawa ang Diyos. Well, I can imagine ang awit na ito ay parang sinasabing, kumbaga sa ambulansya ay buksan mo ang iyong wangwang. Huwag manatiling tahimik. It is an emergency. Di ba, nakakita tayo ng ambulansya, wala namang ilaw, wala namang wangwang, sunod lang siya sa batas trapiko. Pero pag mayroong sakay na pasyente o may susunduing pasyente, bubuksan yung blinkers nito at bubuksan, aalingaw-ngaw yung malakas na wangwang nito, at it is an emergency, kailangan ng mabilisang aksyon. At yun ang tinatawag ng mga awit. Yun ang sinasabi ng mananampalataya na nagsasaysay ng kanyang dagliang pangangailangan ng tulong ng pagliligtas mula sa Panginoon.
The psalmist may have just heard the confederacy or the enemies planning. Maaaring naulinikan niya, maaaring napagtanto niya na nag-uusap-usap ang mga kalaban sa paligid upang gawin ang masama, upang gawin ang anumang iniisip nila na pagwasak sa bayan ng Panginoon. And with this looming threat ay nahandoon ang kanyang panawagan sa Diyos. Lord, huwag kang manatiling tahimik. Lord, hold not your peace or be still. Wag nawang mangyari na wala. Ang punto, Lord, rise up and do something. Bumangon ka at kinakailangan na meron kang gawin. Well, makikita ho natin, mga kapatid, na isa sa mga dahilan kung kaya't ang Book of Psalm, kung tatanungin ka, what is the top 3 books of the Bible na gusto mo, higit sa malamang ay laging nahandon sa top 3 or top 5 ang Book of Psalms. Why? Because we can just, from this verse 1, ay feel agad natin yung emosyon, yung matindi, yung grabing, malalim na pangangailangan ng mga awit at naka-express iyon dito sa awit na ito. Ayaw nung psalmist na manatiling tahimik ang Diyos kung hindi hinihingi niya ang matindi at mabilisang pagkilos ng Panginoon dahil sa krisis na kanyang kinalalagyan. Well, pwede nating makita ito sa ibang mga awit sa Psalm 28, verse number 1. Psalm 28, verse 1, as a Psalm of David, "To you, O Lord, I call, my rock, be not deaf to me, lest you be silent to me. If you be silent to me, I become like those who go down to the pit." Lord, huwag kang maging bingi sa akin. Ibig sabihin, pakinggan mo ako. Dahil pag di mo ako pinakinggan, pupunta na ako sa hukay. Para na akong katulad nilang mamamatay at ililibing. Sa Psalm 46 verse 1, ang sabi, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble." Again, nahandod ng trouble. At napakaganda na meron tayong kaalaman that God is a very present help. Sa pagpanahon na meron tayong kabagabagan o panganib, hindi ho nangangahulugan na wala na ang Diyos. Hindi nangangahulugan na iniwan na tayo ng Panginoon. And we can still go to God and ask for His protection, ask for His deliverance. Again, sa application sa atin bilang mga mananampalataya, we can come to God in times of emergencies. Particularly sa point na ito, ang emergency ay merong panganib, may mga kaaway na may gagawing masama. Pero hindi limitado doon ang paghingi natin ng tulong sa Panginoon. Sa anumang mga pagkakataon na nahandoon ang labis na pangangailangan o tinatawag nating mga emergency moments ng ating buhay, we can come to God. Well, number 2, so una, nahandun yung paghingi, nahandun yung plea sa Panginoon. Number 2, makikita ho natin a protest against Israel's enemies. Yung protesta laban sa mga kaaway ng Israel. Ang protesta laban sa mga kaaway ng tao o bayan ng Panginoon. Verses 2 hanggang verse 8. Well, why such an emergency call? Bakit ganun na lamang? Lord, bangon ka. Lord, wag kang walang gawin. Lord, wag kang tahimik. Bakit ganun na lamang ang plea nitong mga awit? Well, sabi sa verse 2, "For behold," tingnan mo, "behold, your enemies make an uproar. Those who hate you have raised their heads." Now, isang magandang bagay na sinabi ng isang komentary dito, please take note of the pronouns, your enemies. Ang ganda nung pinoint out ng commentary, hindi sinabing our enemies, sinabi niya, your enemies. God, they are your enemies. They are against your people. Therefore, they are against you. Your enemies make an uproar. Those who hate you have raised their heads. Sila ay mga tunay na kaaway. Yes, kaaway sila ng Israel. Yes, kaaway sila ng mga Hudyo. Ngunit ang Israel ay piniling bayan ng Panginoon. Sila ay bayan, tao ng Diyos, and therefore they are God's enemies.
Siguro ang pinakamalapit na halimbawa na makikita natin dito sa Bagong Tipan ay yung si Apostol Pablo nung siya ay isa pang persecutor ng church at nung kinatagpo siya ng Panginoong Jesus sa Acts chapter 9. Sabi sa verse number 1, "But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest." So nahandoon yung kanyang banta at matinding persecution laban sa mga mananampalataya. Pagdating sa verse 4, nung suminag na ang matinding liwanag kay Pablo at siya'y nahulog na sa kanyang sinasakyan at narinig niya ang tinig mula sa langit, ang sabi, falling to the ground, and he heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why persecutest thou the church?" No. "Why are you persecuting me?" Ang pag-uusig ni Pablo sa iglesia ay pag-uusig ni Pablo kay Kristo. Ang sabi sa verse 5, "And he said, 'Who art thou, Lord?' Ang tugon, and he said, 'I am Jesus whom you are persecuting.'" Take note of that very personal statement ni Kristo. Paul is persecuting the church. At ang sabi ni Jesus, "You're persecuting me." At yun din naman, pagdating sa bayan ng Panginoon, nahando ng banta sa bayang Israel. At ang sabi ng mga awit, "Your enemies, those who hate you." And again, sa atin bilang mga mananampalataya, kung dumarating ang pag-uusig mula sa mga tao dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, ating alalahanin ng katotohanan ng sinabi ni Jesus, sila ay tumanggi sa atin dahil tinanggihan nila si Kristo. When they reject the gospel, when they use harsh words in doing so, ang katotohanan, anumang matindi at grabing salita, persecution o action na ginawa nila, yes, ito'y ginagawa nila sa atin, but ultimately ito'y ginagawa nila sa ating Panginoon. At pwede tayong tumawag sa Diyos, "Lord, yung umuusig sa iyo. Lord, dinggin mo. Lord, bumangon ka. Panginoon, iunat mo ang iyong kamay dahil merong mga gumagawa sa iyo ng masama." May mga gumagawa ng masama sa iyong iglesia. Pagdating sa verse 3, ang sabi ng mga awit, verse number 3, "They lay crafty plans against your people. They consult together against your treasured ones." Again, there is this premeditated na plano na paggawa ng masama laban sa bayan ng Panginoon. Ito ay unprovoked na anong tamang salita? Ito ay unprovoked na hostility. Nagpaplano sila kung paano wawasakin. Nagpaplano sila kung paano gagawa ng masama. And please take note, it's towards your people, against your people, and they consult together against, paano nila rawan? Against your treasured ones. O maniwala ho kayo sa akin, mga kapatid, minsan may napapanood tayong mga balita sa TV na mayroong mga taong may ginagawang masama. Okay, may ginagawa silang masama, nakakalungkot, sana hindi ganun. Pero pag nabalitaan mo yung ginagawa nilang masama ay kapwa Pilipino, tama? Tas kababayan, pabihira, Pilipino yung... Pero itaas pa natin, paano kung nakita mo sa video ang ginagawa ng masama ay yung asawa mo o yung anak mo, those whom you treasure dearly. Ang sabi ng mga awit sa Panginoon, "Lord, iunat mo ang iyong kamay. Lord, huwag ka manatiling tahimik." Why? Nagpaplano sila ng masama laban sa iyong mga tao. Sila'y nagpupulong para gumawa ng masama against your treasured ones. Again, ang kanilang identity ay hindi lamang yung kanilang nationality, kundi ang kanilang identity ay nasusumpungan nila sa kanilang relasyon sa Panginoon. They are God's people. Yes, they are God's chosen. They are God's treasured ones.
Pagdating sa verse number 4, ang sabi, they say, come, let us wipe them out as a nation. Let the name of Israel be remembered no more. Burahin natin sila. Puksain natin sila para hindi na sila maalala, para mawala sila sa kasaysayan. Ang sabi ng isang commentary, this is an early attempt of the devil to kill or to stop the coming seed of the woman. Naalala niyo ho nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, sinubukan ni Herod na narinig niya na mayroong darating na hari ng Israel, at sinubukan ni Herod na kumbaga sa kasabihan ay habang bubot pa lamang ay pitasin na. Yun ang maaaring ginagawa on the background. Yes, these are nations against Israel, but on the background ay ang kaaway ng Diyos ultimately, si Satanas mismo na gumagawa at sinusubukang puksain para hindi na lumabas yung hinihintay na Mesiyas na manggagaling sa Israel. This is in total opposition against God, against God's covenant to Abraham, against God's promise ng seed of the woman na darating para sa atin ay magligtas. Verse number 5, for they conspire with one accord against you, they make a covenant. Again, there's that unity. Andun yung kanilang pagkakaisa against God, against the God of Israel. They make covenant, nagkakasundo sila, nagsishake sila ng hand para gawin ang mga bagay na laban sa Panginoon. Muli mga kapatid, dito natin makikita na tunay ang mundong ito ay pinangungunahan, at as we were warned, ang sinabi ng salita ng Diyos, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places, na talagang merong impluensya at gawa ng kaaway in places of authorities. Now, verses 6 hanggang verse number 11, babanggitin dito ang iba't ibang grupo ng mga tao. Sino itong mga nagpaplano? Sino itong mga nagsasama-sama para mag-usap at gumawa ng plano paano buburahin sa balat ng lupa ang Israel? Paano lalabanan ang piniling bayan ng Panginoon? Sa verse 6 ang sabi, the tents of Edom and the Ishmaelites, Moab and the Hagrites. Verse 7, Jebel and Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre. Verse 8, Ashur also has joined them. They that are strong, they are the strong arm of the children of Lot. Verse 9, do to them as he did to Midian. Well, ibang na po pala. Hanggang verse 8. So again, these are iba't ibang mga grupo na kung saan sila'y nagsasama-sama upang labanan ang nag-iisa at maliit na bayan ng Panginoon. Hindi lamang yun, these are not just many nations, small nations, but meron din mga malalaking nasyon. Nahandyan ang tinawag na Ashur, which is Assyria, a very big nation, a very influential nation. Naman nakakalungkot, pag titignan ho natin ang kasaysayan, yung ilan sa mga nasyon na ito o grupo ng mga tao ay may relasyon sa Israel. For example, ang Edom is descendants of Esau, na kapatid ni Jacob. Hindi lamang yun, the Ishmaelites are descendants of Abraham. Moabites are descendants from Lot. Again, hindi ito malalayo. Maaaring ito yung mga pinsan. Pero sila ay laban sa bayan ng Panginoon. Na particularly verses 9 to 11, makikita natin yung mga in-enumerate ho dito. Do to them as he did to, andun yung mga Midians, Sisera, Jabin, and who were destroyed at Endor, and then make their nobles like Oreb and Zeeb, all the princes like Zeban and Zalmunna. And these are people na natalo
doon sa panahon ng mga judges. So pag binasa niyo yung Book of Judges, may encounter niyo mga taong ito na kung saan sila sa biyaya at habag ng Diyos sa Israel ay nagbibigay ng mga judges ang Panginoon to save His nation. Now the point is this. The point is that the enemies are many and then they are surrounded. Again, marami at nakapalibot sa bayang Israel ang kaaway. At walang kakampi ang maliit na bayan na ito at ang tanging pag-asa nila ay walang iba kung hindi ang Diyos. At mga kapatid, sa katotohanan ay ganoon din naman sa atin. Ang ating pinakapag-asa ay hindi natin kukunin sa maaaring maihahalal na politiko. Ang ating pag-asa ay wala sa mga taong nasa kapangyarihan. Ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. Yes, we are called to pray. Panalangin ng mga nasa kinauukulan. As we have said kanina, napakagaling at maaaring napakadali nating i-criticize ang mga nasa upuan at nakaluklok sa ating mga government officials. And yes, tama lamang na sila'y panagutin sa mga krimen na kanilang ginagawa. But are we doing what we are commanded to do? And that's to pray for them. So makikita ho natin dito na handoon yung petition o protest against Israel's enemies. Kung sakali man sa providensya ng Panginoon ay nalagay tayo sa sitwasyon na merong kaaway. Nalagay tayo sa sitwasyon na merong gumagawa sa atin ng masama, lalo tigit dahil sa pananampalataya natin sa Ebanghelyo, we can come to God our Father at sabihin sa Kanya, Lord, si ano kasi? Lord, siya eh. Lord, alam mo. Lord, kita mo ang lahat. At alam mo po. Now, ang sabi sa verses 9 to 13, makikita naman ho natin dito the petition for divine judgment. Ang paghingi ng hatol ng Diyos. Ang paghingi ng parusa ng Panginoon. Verse number 9, do to them as you did to Midian, as to Sisera, and Jabin at the river of Kishon. Again, these are people na tinalo na ng Israel nung panahon ng Judges. Kung di ko nagkakamali, ang Midian ay ito yung tinalo ni Gideon and with his 300. Si Sisera, kung di nagkakamali, ito yung pinalo data or basta ito yung mga tao na tinalo na ng Israel, who were destroyed at Endor, who became dung for the ground. Itong mga taong ito na lumaban sa iyong piniling bayan, na sa biyaya mo, yes, ginamit mo ang mga taong ito upang parusahan ang iyong bayan na matigas ang ulo. Pero gayon din naman, ikaw ang nagparusa sa kanila sapagkat ginawa nila ng masama ang pinili mong bayan. At ang sabi ng salita ng Diyos, you who became dung for the ground. Naging pataba na lang sila ng lupa. Ang sabi sa verse 11, make their nobles like Oreb and Zeeb and all the princes of Zeba and Zalmunna. Again, si Gideon ang tumalo sa Midianites sa Judges chapter 7. Si Barak and Deborah ang tumalo kay Jabin and his armies and commanders. Si Sisera near sa brook of Kishon sa Judges chapter 4. Ang punto is, as you protected and given victory laban sa mga kaaway nung time na yon, gayon din, Panginoon, gawin mo rin nawa ngayon. Kung paano ikaw ay nag-ingat, kung paano ikaw ay nagprotekta, kung paano ikaw ay nagbigay ng pagtagumpay laban sa mga kalaban noon, Lord, gawin mo rin ngayon. Mga kapatid, isang napakagandang bagay ito sa ating pananampalataya. Hindi tayo ang mga unang Kristiyano. Hindi tayo ang mga unang nag-aaral ng Biblia. Hindi tayo ang mga unang nagsusubok mamuhay ng buhay pananampalataya. We can look back and look back to believers before us or even mga mananampalataya na nakasulat sa salita ng Diyos. Lord, kung paano ka gumawa sa church sa Philippi. Lord, kung paano ka gumawa sa church at Corinth. Lord, kung paano ka gumawa sa churches at Macedonia. Lord, kung paano ka gumawa sa buhay ni Apostol Pablo. Lord, kung paano ka gumawa kay George Mueller, kay iba pang mga missionaries. Lord, please.
We can go back to history. Why? Because we can trace God's hand in history. At pwede tayo lumingon doon at kunin at tingnan at magkaroon ng pag-asa. Lord, gumawa ka noon. Pwede mo rin gawin ngayon dito sa amin. Nag-ingat at nagprotekta ka noon. O nawa, ingat at protektahan mo rin kami ngayon. Nagbigay ka ng pagtatagumpay noon. Nawa, ibigay mo rin ang pagtatagumpay ngayon. At ito ay nagpapalakas ng pananampalataya. Nagbibigay ng kumpiyansa. Pagdating sa verse number 12, itong mga taong ito na sinabi, in-enumerate na nagpaplano at gumagawa ng masama o gagawa ng masama sa bayan ng Panginoon. Verse 12, who said, let us take possession for ourselves of the pastures of God. Pag kunin natin, ariin natin, sakupin natin, gawin nating atin. Particularly, ang sinabi ho dyan, the pastures of God. Yung pastures can be translated as dwelling places or the houses. Or particularly, ang sabi ng isang commentary, it may be pertaining particularly to the house of worship, to the temple of God. Na gusto nilang i-desecrate, gusto nilang angkinin na sa kanila, pero hindi po pwede. Yun ay piniling lugar ng Panginoon. Pinili ng Diyos na doon sa templo, ilagay niya ang kanyang pangalan upang doon siya sambahin, upang doon ipakita yung kanyang kaluwalhatian ng kanyang presensya. Pero gusto nilang kunin. Nasabi sa verse number 13, oh my God, make them like whirling dust, like chaff before the wind. Itong whirling dust, kanina binasa natin sa Tagalog, ang ganda ng translation, ihipan sila ng hangin na parang alikabok. Nasubukan nyo na ho ba yun? Pagbukas nyo, alikabok yung mesa, tapos hinipan nyo, anong nangyari? Bye-bye. Wala na. Or kumbaga sa ipa, dati ho kami gumagamit ng ipa pang luto. At isa sa napakahirap pag umihip ang hangin at nahandong ka at natsambahan mong lumipad yung mga ipa at nasuot sa sinusubukan na mapuing ng ipa. Hindi ho masarap. Pero again, itong abo at itong ipa ay napakadaling tangayin ng hangin dahil napakagaang. At ito yung larawan na ipininta ng mga awit, Lord, itong mga kaaway na akala nila ang tibay nila, itong mga kaaway na akala nila ang tigas nila, itong mga kaaway na tingin nila ay malakas sila, o Lord, hipan mong parang hangin. Tangayin mo na parang ipa. The prayer here is that they might be utterly destroyed and driven away. Sila'y mawasak at alisin ng Panginoon. Again, nahandun yung utter dependence, nahandun yung pag-asa. Again, hindi ito yung mga awit na tumitingin sa kanilang sariling lakas na kaya namin silang pulbusin, na kaya namin silang walisin. No, ito ay utter dependence sa Diyos at humihingi ng tulong sa Panginoon. Lord, ikaw ang makakagawa, make them like whirling dust and chaff before the wind. Verse number 14, as fire consumes the forest, as the flame sets the mountains ablaze, so may you pursue them with your tempest and terrify them with your hurricane. Napakatindi nitong larawan na ipininta ng mga awit. Siguro, ewan ko kung meron na ho sa inyo nakakita ng forest fire. Ako nakakita ng forest fire sa TV. At kung nakapanood na kayo ng mga pinikula, minsan may mga pinikula na patungkol dun sa mga firefighters na lumalaban sa sunog sa gubat, particularly sa California, na kung saan yung mga napakatataas na mga puno, as 10-story high na mga puno ay parang wall of fire, tapos iihip yung napakalakas na hangin, na napakatindi, na yung mga sasakyan na bumabiyahe, na sumusubok, tumakas, ay unti-unting natutunaw yung gulong sa sobrang init. Ang sabi ng mga awit, as fire consumes the forest, as the flame sets the mountains ablaze. Again, pulbusin mo sila, abuhin mo sila, tupukin mo sila.
At again, itong lumalakad na apoy na ito dahil sa matinding ihip ng hangin ay napakabilis kumalat. So may you pursue them with your tempest and terrify them with your hurricane. So dito ay napakatitindi ng mga larawan. There's that forest fire, there's that tempest, whirlwind, and hurricane. Patong-patong na mga expressions na kung saan tinatawag ang matinding pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga taong ito, yung galit ng Panginoon so that they may be terrified at sila ay dagliang umalis. Note, again, as we have said kanina sa ating pagsisimula, this is an imprecatory psalm. Gusto ko ipaalala ho sa atin na baka mamaya minsan sa mga ganitong awit, parang masakit sa ating tenga. Kasi, Brother Paul, di ba tinawag tayo ng Diyos na sa New Testament, love your enemies? Paano to? Kagaya ho, nung sinabi ho natin kanina, nasabi ng Panginoon sa atin, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For this written, I will repay, saith the Lord. Vengeance is mine. And this psalm is actually the outspeaking ng katotohanan na yun. Ang sabi ng Diyos, maging sa bagong tipan, akin ang paghihiganti. Yes, we pray for our enemies. Yes, we love our enemies. Pero totoo pa rin ang sinabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. And this psalm is calling to God to do that. Mga kapatid, ang punto ito hindi baliwala sa Diyos. Ang gumagawa ng masama sa kanyang mga minamahal, hindi baliwala sa Panginoon. Yung bawat pag-aalimura, yung bawat gawang masama, yung bawat hagupit, lahat ng sakit na ipinupukol ng mga manguusig sa mananampalataya, sa iglesia ng Panginoon, dahil sa pananampalataya kay Kristo, lahat ng yun ay hindi baliwala sa Diyos. At ang sabi ng ating Diyos, akin ang paghihiganti. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na matuwid at ang ating Diyos ay Diyos na nangako. Nangako siya kay Abraham, I will bless those that bless thee. I will dishonor or curse those that curse thee. Ang pinakamalapit natin, para ho sa akin, isa sa pinakamalapit na nakita ko ho na mention ng imprecatory statement sa bagong tipan na yung sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, verse 14. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 4, verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. Hindi dinetalye ni Apostol Pablo kung ano yung ginawa sa kanya, pero it's so much so na pinangalanan ni Apostol Pablo itong si Alexander na coppersmith. At tindi ng ginawa niya sa akin. Anong sabi ni Pablo? The Lord reward him according to his works. Gagantihan siya ng Panginoon sang-ayon sa kanyang gawa. So yes, we must pray for our enemies. But yes, God is a God who is righteous and just na kanyang ipagtatanggol at kanyang igaganti ang kanyang mga mananampalataya. Verse number 16, in connection dun sa we must pray for our enemies, ang sabi sa verse 16, fill their faces with shame. Hiyain mo sila. Na tila baga sa expression natin, sa natin, gusto nating makita na namumula ang kanilang mukha sa pagkapahiya. Pero itong dahilan, that they may seek your name, O Lord. Para hanapin pa rin nila ang iyong pangalan. Para makilala ka pa rin nila. Na ultimately, yes, desire ng mga tao ng Diyos, Lord, ganapin mo ang hustisya, agantihan mo ang gumagawa ng masama. But Lord, sa iyong habag at biyaya,
nawa sila ay makakilala sa iyo. There's still that desire for the enemies and for the haters of God to know God. At the same is true sa verse 17 and 18. Dito matatapos itong awit. Let them be put to shame and dismayed forever. Let them perish in disgrace. Verse 18. That they may know that you alone, whose name is Yahweh, Lord, the Lord, are the most high over all the earth. Napakaganda na kahit sa pagbubuhos at pagbibigay ng Diyos ng hatol at ng galit at puot niya at ganti niya, pwede pa rin mahayag at pwede pa rin maipakilala ang pangalan ng Diyos. As we have quoted kanina sa Romans chapter 12 verse 17, hindi ito para masatisfy lang yung desire natin for vengeance. Pero ang pinaka-goal nito ay maluwalhati ang Diyos. We may pray, paano ba sasabihin? Maaaring manalangin tayo ng may sometimes, dahil sa kalagayan natin, na may tono ng imprecatory sound. Pero nawa ito'y masumpungan na nanggagaling sa puso na hindi lamang gustong makitang madurog ang kalaban, kundi makita na sila rin ay makasumpong ng habag ng Panginoon. Romans 12 verse 17, repay no evil for evil, but give thought to do that what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So this prayer, this imprecatory prayers, is a prayer, based on that. Vengeance is mine. And we will pray for God to do just that. Yes, we will pray for our enemies. Yes, we will pray na nawa, loobin ng Diyos na makahabagan sila ng Diyos, na makakilala sila kay Kristo. But also there are times that we will pray, Lord, you are the just God. Ikaw ang Diyos na gaganti. At dito, masusumpungan ng mananampalataya ang kapahingahan. Hindi yung satisfaction natin ay wala doon sa, nakaganti ako. Kundi yung katotohanan na naluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po. Na alam namin na ikaw ang Diyos na matuwid at ikaw rin ang Diyos na nakakakita. Walang masama na nakakalusot sa iyong paningin. Walang kasalanan na hindi mo napapansin. At oo, maging ang laman lamang ng puso, ang laman ng isip, Panginoon, ay hayag sa iyong harapan. O Diyos, salamat sa katotohanan na ikaw ang gaganti. Na maaaring sa buhay na ito ay maaaring sa tingin namin ay parang nakakalusot, parang nakakatakas, parang hindi napaparusahan ang kasalanan. Lord, salamat sapagkat pwede kami magpahinga sa katotohanan na ikaw ang matuwid na hukom at merong siguradong paghahatol. At salamat din, O Diyos, sa katotohanan na kung ipapataw mo rin sa amin ang parehong paghahatol, O Diyos, kami masusumpungang nagkasala rin naman. At kami rin, O Diyos, ay karapat-dapat sa parusa. Ngunit, Panginoon, ang katotohanan ay kami ay iyong kinahabagan. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. At sa biyaya mo, O Diyos, kami ay iyong inilapit sa Kanya. Binuksan mo ang aming mga puso at binigyan mo kami ng pananampalataya. Salamat, O Diyos, na sino mang na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. Salamat na kami hindi na mapapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. O Diyos, kung sakali mang meron kaming kapatiran dito man o sa ibang mga iglesia o sa ibang mga lugar, na nasa panganib ang kanilang seguridad o ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya sa iyo, Panginoon, ipagtanggol mo ang iyong mga mananampalataya.
Panginoon, sansalain mo ang mga nagbabalak ng masama. O Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang gumawa upang mapahiya, upang malipol, O Diyos, ang mga nagpaplano ng gumawa ng masama sa iyong mga Kristiyano. At nawa, O Diyos, sa ganung kalagayan, ay dumating din nawa sila sa pagkakilala, sa pag-recognize na Ikaw nga ang nag-iisa at tunay na Diyos, na nagsugo ng iyong bugtong na anak para sa mga makasalanan. O Diyos, tulungan mo kami. Huwag mo hayaan na mga katotohanan ito ay lumipas lang, kundi magkaroon ng paggabay at pagtuturo at pagpapatibay sa aming mga pananampalataya. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.